At ayan mga ka-crypto, sa video naman na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong pahayag mula po sa isang kilalang tao sa mundo ng investing. At ayan po, siya po ay si Stephen McClurg na co-founder ng Canary Capital. Siya ay hindi po bago sa larangan ng mga digital asset dahil tinulungan niyang itayo ang isa sa mga nangungunang kumpanya sa United States pagdating sa mga produktong pang-investment sa crypto. Lumitaw po si McClurg sa isang video na ibinahagi ng kilalang crypto commentator dito na si Bank XRP. At ayan po, kung saan ay nagbahagi po siya dito ng isang direkta at may kumpiyansang mensahe. Ayon po sa kanyang pahayag, hindi raw siya magugulat kung sa XRP ay aabot sa mahigit 3 hanggang 4 na dolyar or $3 to $4 makalipas po ang 12 buwan o 12 months. Ayan, basahin po natin yung aktual na sabi dito. Canary Capital co-founder just dropped a price target on XRP. It wouldn't shock me 12 months from now to see XRP above $3, $4. Ayan, sa aking opinyon, ang ganitong pahayag ay nagdadala ng ibang uri ng bigat kumpara sa mga ordinaryong prediction dito sa internet dahil nagmula po ito sa isang tao na may malalim na posisyon sa regulasyon at saka institutional na pag-i-invest. Ang kanyang pananaw ay nagpapakita po ng malinaw na paniniwala sa patuloy po na paglago ng buong ecosystem ngayong taong ito, 2026. At ngayon ay paano ba tinitingnan ng mga institution ang ganitong mga target? Madalas po tayo makakita ng mga prediction mula sa mga retail investors, ngunit ang mga pananaw mula sa mga institution ay laging may dalang ibang uri ng kredibilidad. Ang posisyon po ni McClurg sa Canary Capital ay nangangahulugang ang kanyang mga pananaw ay nakabatay po sa parehong structure ng market at mga sinyalis ng demand na nagtutulak sa pagpasok ng institutional capital. Ang kumpanya ay gumagalaw po sa space ng mga regulated investment products. Kaya naman alam nila ang takbo ng sistema. Ang kanyang target na $3 to $4 sa loob ng isang taon ay sumasalamin po sa isang maingat ngunit positibong pananaw kung saan patungo si XRP. Sa aking opinyon, isinasaalang-alang ng target na ito ang patuloy na pag-iipon ng mga infrastructure sa paligid ng asset. Kabilang na ang paglago ng mga spot ETF products, ang tumataas na on-chain activity, at ang pagpapalawak ng mga pandaigdigang pakikipagsosyo sa finance na nakakonekta po sa payment network ng Ripple. Ang mga elementong ito ang bumubuo sa matibay na pundasyon ng digital asset. At ngayon ay ano naman ang nagaganap sa on-chain activity at saka sa Flare network. Maliban po sa mga komento mula sa mga institution, ang aktibidad sa buong ecosystem ni XRP ay patuloy ring lumalaki at lumalawak araw-araw. Ipinapakita po dito na ang Clearstar Labs, ayan, ang Clearstar Labs ay nagpasya na itaas po ang kisame o limitasyon ng kanilang Earn XRP Vault patungo po sa 45 million FXRP na siyang wrap form ng XRP sa Flare network. Ang halagang ito ay humigit kumulang $59 million noong panahong nilabas po ang announcement na ito. Ngayon, ang hakbang na ito ay sumunod po
sa launching ng mga bagong venue para sa pag-utang ng stablecoin. At ang vault na ito ay madaling mapuntahan sa pamamagitan po ng Zaman Wallet Flare Yield App. Ayan, ang Zaman Wallet Flare Yield App. At sa panahong iyon, sa XRP po ay nagtitrade sa halagang $1.39 na nagpakita po ng 12.41% na pagtaas kasabay po ng mga kaganapang ito. At ayan, para po sa aking opinion, ang ganitong mga development sa loob ng iba't ibang network ay nagpapatunay na ang utility ng asset ay hindi lamang nakasalalay sa isang platform kundi kumakalat sa mas malawak na decentralized economy na siya namang nagbibigay ng mas maraming dahilan para sa mga users na manatili sa ecosystem. At ngayon ay ano naman ang magiging takbo ng market sa mga susunod na buwan? Maraming mga sumusubaybay sa market ang sumusuporta sa ideya na si XRP ay maaaring umabot sa 3 hanggang 4 na dolyar, $3 to $4 sa loob ng isang taon. Bagamat may ilang ding nagpapahayag ng kanilang kagustuhan na mas mabilis pa sana ang paggalaw ng presyo. Patuloy po na pumapasok ang mga pondo mula sa spot ETF inflows habang ang mga mambabatas naman sa Kongreso at mga ahensya ng regulasyon ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang para sa malinaw na patakaran sa crypto. Kasabay po nito ang RLUSD ay patuloy na rin pinapalawak ang presensya nito sa loob ng XRP Ledger, kung saan ang bawat pagbabago ay nagdaragdag ng karagdagang infrastructure na sumusuporta sa pangmatagalang kapakinabangan ng asset. At ayan po mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang pagsasama-sama ng mga institutional support o suporta, mga bagong produkto sa finance, at ang malinaw na direksyon ng regulasyon ay naglalagay kay XRP sa isang magandang posisyon upang abutin ang mga inaasahang target sa mga susunod na buwan. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.